Tuturuan ko kayong maghanda ng isang putahe na maaari niyong dalhin yung mga potluck party. We'll be making our shrimp aglio olio. Si Winona Collins naman ang bahalang tumulong sa inyo maghanap ng masasarap na food spot na pwede nyo rin gawing get-together place ng mga barkada. Ang tandem naman nila Betong Sumaya at May Bautista ang kakasa sa hamon. Rap sa ruleta, pwede nyo nang isama sa listahan mga handa nyo ang mga putaheng ginawa nila. Christmas Gourmet at ang amazing Betong Holiday Surprise. For Christmas, kabi-kabila na ang mga Christmas reunions na dadaluhan nyo mga food explorers. Kaya dito sa Farm to Table, sagot na namin ang mga putahe na pwedeng-pwede nyong ibida sa mga potluck. Ready na yung mantika natin. Ready na rin yung ating soft shell crabs. Try na natin. Ito talaga pwede mong ibuhos sa sama ng loob mo kapag nag-aano ka ng garlic eh. Si Winona Collins naman ang bahalang tumulong sa inyo maghanap ng masasarap na food spot na pwede nyo rin gawing get-together place ng mga barkada. First time ko ata makakatikim ng ganito. So, excited na ako kung anong flavors yung makukuha dito. 1, 2, 3! Habang ang tandem naman nila Betong Sumaya at May Bautista ang kakasa sa hamon ng Rap sa Ruleta Cooking Showdown. Sa'yo talaga! Ano ba yan? Hindi pa! Dapat hindi pa! Ito wrestling ba ito? Akala ko wrestling! Para sa mga certified K-pop lovers, especially sa mga ARMY ng grupong BTS, sigurado akong perfect ang place na ito para sa pinaplano niyong Christmas party dahil mafe-feel nyo talaga na parang kasama nyo ang inyong paboritong K-pop idols. At si Winona Collins na nga muna ang bahala para i-taste test kung approved din ang kanilang mga inihahain na inumin. Oh my gosh! Kaming mag-asawa kasi, nung tinayo namin to actually, hindi pa BTS talaga ang itatayo niya dito. Simple coffee shop lang and then car wash. Nakita niya yung mga collections ko. Sabi ko, parang mas masaya kung lagyan natin ng theme yung cafe. Doon nagsimula yun. Siyempre, you have to try their BT21 inspired drinks. For each of your bias, you have a drink. And, guys, look who I'm with! Taeyong. Like, siya po yung kadate ko. So now we are gonna start with Koya. Koya is Namjoon's BT21 character. So, this is Koya Blue Raspberry, by the way. So let's try it. It's not too sweet, and there's like a soda flavor. I love this. So next, this is RJ Milky Mango. This Jin's BT21 character. Ang cute nung cup nila, no? It's like BT21 talaga. So at first, matitaste mo yung milk. And then you'll taste the mango, the sweetness of the mango. I feel like bagay to with a cookie or a cake. Or actually just by itself. Next, this is Shuki Chocolate. This is Yoongi's. If you're a fan of chocolate, not much of a sweet tooth, this is for you. My little sister would actually love this. So I think I might get her one. Next up, this is Mang Grapes. I love grapes in a drink. This is J-Hope's character. Parang ito ata yung favorite ko so far. Kasi I super love grapes. And I love how the drinks, it's not too sweet to the point na magsasawa ka. So I think I can drink this in one go, fast. So I super love this. This is Chimmy Lychee, you guys. So their drinks, it's based off fruits talaga and chocolate. Sarap! Parang nasasarapan ako sa lahat. Hindi ako makapili. So next up is my bias, Tata Watermelon. So let's give it a try. Parang ito ata yung favorite ko. I mean, di dahil sa bias ako. Pero I love the watermelon taste. Let's move on to the drink. Cookie Cherry Jungkook. This is good. I love it. Sobrang cute nung place kasi as in it's full of BTS merch, standees, and the details are
So good. I love it. Habang nasa labas pa lang ako, nung nakita ko pa lang po yung Stanley, parang masaya na ako. This is basically every army's dream. Kung gusto niyo pong bumili ng mga merch, kasi as in super dami pong variety dito. Punta lang po kayo sa OT7 Purple Cafe, Magic Shop, the KP Pop Store, OT7 Purple Car Wash, all-in-one na po yan. Dito yan sa Santo Entierro Street, Barangay Santo Cristo, Angeles City. Dito po yan sa Pampanga. Ito yung parang pinaka-first time na magpapakita kung paano niluluto yung soft shell crab. Kapag mga gantong dishes, deep fried talaga yung dali sa kanya. Hello Food Explorers! Gumagawa tayo ngayon ng pako gisado. Sa Botanical Garden kasi. Saan ba nakita ko? Cebu ba? Sige, giling mo. Pwede na natin ilagay yung ating pako. Oh, yan oh. Yan yan eh. Ang creepy ng Maganda picturean yung dalawa dyan. Eto, mas maganda to. May papatingin ako sa inyo. Titikin. Si Arona muna titikin. Teka lang. Teka lang, may pinag-aaway ako eh. Ayun, titikin ka na Rona. Titikin mo Rona. Ayan. Mark, Pero nakain kayo ng pako ah. ng konti. Hindi kayo allergic doon ah. Hindi po. Hindi. Okay. Go. Okay, kain muna. Kain naman kayo para naman. Tensionado kasi yung topic ko eh. Baka sumabit. Nasa alanganin si paring Mark eh. Namumula. Kaya gagamitin ko yan. Kahit wala ka na, kahit walang audio. Sabi nila pag lumabas ka sa TV magandang mangyayari sa buhay mo, ba't hindi po ganun sa buhay ko? Inaway ako ng girlfriend ko pagkatapos. Isasama naman tayo ni Winona sa isang food establishment kung saan ibinibida nila ang mga Filipino food. Pero hindi lang basta Filipino food ang kanilang inihahain dahil Filipino food with a twist dito sa Islas Restaurant na matatagpuan sa Angeles City, Pampanga. What's up mga food explorers? Tara po at kakain na tayo. Mag-start po tayo sa Dilis. At alam naman po natin na sa bahay, piprito lang po natin at sasawsaw po natin sa suka. Pero ngayon po, may twist po kasi naka-glaze po siya sa sweet, sour, and spicy. So tara po at kumain na po tayo. It is spicy. Sarap to ah. Feel ko yung dad ko talaga ma-enjoy to kasi my dad and I always eat fish together. So I think I'll bring him here. Kakainin naman po natin yung pancit sariwa. It is inspired by lumpiang sariwa na may konting Vietnamese touch to it because of the noodles. Naglagay din po sila ng mango. So, we're gonna pour this. Alam mo yung first time ko ata makakatikim ng ganito. So, excited na ako kung anong flavors yung makukuha dito. Kakaiba. Nalalasahan ko
lahat ng flavors. Like, I can taste the cilantro, the carrots, the mango especially. I think the mango has a good touch to it because nalasahan ko talaga yung sweetness to it. It's not too sweet. It's not too plain. It's just good and healthy. Mga food explorers, magkakanin naman po tayo. Ito, we have talangka rice. Kita niyo naman po, may mga orange bits. Crab meat po siya. At yung aligay, naka-incorporate na po siya sa rice. At prepared po natin siya sa inihaw na baka. May spicy atsara po. At 2 dipping sauce. Sobrang nagko-complement dun sa rice. And ang lambot ng inihaw na baka. So, masarap niya kainin. Gusto ko din pong tikman yung barbecue sauce nila. I like the barbecue sauce so much. Next up po is ang tortang talong. It's unique kasi may basil at bean sprouts. So it adds like a freshness to it. I don't usually eat tortang talong, pero na-enjoy ko to. And hindi ako bias pero na-enjoy ko talaga. Okay na siya ng walang sauce. It's really just clean and simple, which I love. Last but not the least, nilasing na hipon. At usually po, hipon lang po gamit nila dito sa nilasing na hipon. Pero dito po, gamit po nila ay sugpo. At syempre may 2 pong sauce. May suka at may oriental sauce po tayo. So yung nilasing na hipon po, straight to the point, kumbaga. Pero nung nilagyan ko po ng oriental sauce, it adds a lot of flavors to it. Kasi yung oriental sauce, it's kinda sour na matamis. So, sobrang perfect po talaga siya dito. At feel ko bagay din po siya dito sa talangka na kanin. I love Filipino food kasi nafe-feel mo talaga yung love and work you put into it. There's a lots of different kinds of food, pero alam mong babalik ka talaga sa Filipino food. Food Explorers, panahon na ng mga parties and reunions. Tuturuan ko kayo maghanda ng isang putahe na maaari niyong dalhin sa inyong mga potluck party. Ito yung parang pinaka-first time na magpapakita ako kung paano niluluto yung soft shell crab. Kaya makikita natin, ito yung itsura niya. Yan. So ganyan yung itsura niya, napakalambot. Akala mo pinakuluan sa pressure cooker at parang malulusaw na siya. But basically, yan talaga yung texture niya. Kadalasan, pag binili mo to ng, siguro sa ibang suppliers, yan, yung mga gills na yan, tinatanggalan din ng uso. Pero dahil alam natin dito sa Wavecrest nga na maganda yung kanilang filtration, makikita rin ninyo kung gaano ka puti, kumbaga, yung kulay niya. So, wala na tayong tatanggalin sa kanya. Kapag mga gantong dishes, deep fried talaga yung dali sa kanya. So, ito yung ating cornstarch. Didredge lang natin siya lahat. Ready na yung mantika natin. Ready na rin yung ating soft shell crabs. Fry na natin. So ready na yung ating crispy soft shell crab. So kumbaga ito na yung part na lalagyan lang natin siya ng lasa. You can actually consume this as is. Pinag-uusapan namin dito kahit sausaw mo lang to sa suka na may spices, jackpot na, pero i-elevate lang natin ng kaunti. So we have here yung ating peppers. We also have our garlic and onions. So saute lang natin. Then yung ating bell peppers at green chilies. Pour in some water. And then yung ating slurry or yung pampalapot. Season lang natin ng oyster sauce.
O di ba madali lang mga food explorers? Siguradong marami ang matatakam nito kapag ito ang paandar nyo sa potluck nyo ngayong Pasko. Ito ang stir-fry soft shell crab. Yung first time na Kaya na-experience, Oo, sa Marikina. ikaw yung pinagluto. Oo. At saka, naku, Betong, napakasarap. Yes, mate. Yes! Napakasarap! Steam lapu-lapu without you.